maganda at mapagpalang hapon mga kalingap. Magandang hapon po kina Kuya Bal, Ate Edna at Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Nandito po tayo sa Barangay Magsaysay, Lopez, Quezon at meron po tayo ritong nakita at kausapin po natin ang pamilyang nakatira po dito sa bahay na nasa akin pong likuran. Yan tayo po mga kalingap. Yan ate, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Ate, ano pong pangalan niyo? Shirley po. Shirley Santiago po. Sir Shirley Santiago. Opo. Yan, kumusta naman po Ate Shirley? Ano naman po, medyo okay naman po. Kaya lang po ang ano namin, pag umuulan po. Si Mr. po niya, anong trabaho? Ay yung asawa ko naman po ay siya ay nagte-therapy. Nagte-therapy. Opo. Kumusta po ang pagte-therapy? Kaso po yung pagte-therapy, kulang din po. Kumbaga ay hindi naman ho araw-araw. Hindi naman po yun araw-araw. Kung may tumatawag, kung may pumupunta po dito, magpapatherapy sa kanya, te-therapy siya. Ay pag wala, wala po. Sa isang linggo nakakailang customer sa pagte-therapy sa palagay niyo? Dalawa, isa kayo. Dalawa, isa. Sa isang linggo. Ilan nga po palang anak ninyo? Isa lang po. Anong grade po? Grade 9 na po siya. Grade 9 na po siya. Andiyan po si ate, ano? Andyan. Nandito po yun, nakita nyo. Si ate. Okay. Bali ate, ikaw po, anong trabaho nga po ninyo? Ako po nag-aalaga po ako ng matanda sa bayan. Ngunit po ang sahod ko ay sapat lang rin. Sapat lang. Opo. Ibig sabihin yung inyong inaalaga ang matanda ay, kumusta naman yung inaalagaan yung matanda? Ay noon po siya ay medyo malakas. Malakas-lakas po pa siya. Pero ngayon, nakahiga na lang po siya. Nakahiga na lang. Opo. Diaper na lang po siya. Hindi niya ayaw niya pumayag na hindi niya ako makita. Ayaw niya na hindi ko siya papalitan. Kahit po nandun ang apo niya, ang manugang niya. Ang hinahanap po sa kanya, ako po. Kayo pa rin ho. Opo. Pwede ba matanong ate, magkano bang sweldo mo doon sa pag-aalaga ng matanda? Maliit lang po. Gano'n kaliit? Kulang pa po yung 2,000 po. 2,000 isang buwan? Opo. 2,000 isang buwan pala. Magkano po ang gastos ngayon sa sa pag-aaral lang po. Yun po pala ano. Opo. Kayo po ay uwian. Opo, uwian po ako sa hapon. Minsan naman po, nagsasideline ako yung paglalaba. Paglalaba. Kulang pa rin. Kulang pa rin. Opo. Dahil may nag-aaral kang anak. Opo. Tapos yung... Minsan nga po yung anak ko pumapasok, minsan may baon siya, minsan wala. Minsan wala. Pero buti pumapasok ano. Opo, pumapasok. Mabuti si anak nyo, nagsisikap sa pag-aaral. Opo. At kumbaga ate, si Mr. naman ho ninyo ay hindi laging may customer. Hindi po lagi. Sama. Minsan po siya ay naglulukat pag may magpalukat. Naglulukat. Pag wala. Dahil siya namimiwas siya. Kumusta naman kayo dito ate sa inyong bahay at medyo... Dito po sa amin, pag yun sabi may bagyo, bumabaha po dito. Bumabaha dito? Opo. Ay yung mga ulan lang na malakas, nabaha rin. Kunting ulan lang po, Baha na. baha po. Kaya pala napansin ko ate na medyo yung Lupa basa. basa yung lupa. Tapos yung poste ng bahay niyo medyo mataas. Opo. Pag naulan naman po, pag ako'y nasa trabaho po, ang iniisip ko, dito sa amin, sa bahay. Bakit po? Kasi pag yung malakas ang hangin, iniisip ko, basa na naman yung kwarto ng anak ko. Nababasa. O pumapasok po. Ay, okay lang man po ako'y nasa likod. Wala po dun. Ito po, kaya po gusto ko sana, malagyan na namin ng balkon. Sabi ko sa asawa ko, kulang naman yun ang yun naman kita ko, sakto lang din naman sa pang-araw-araw, sabi ko. Hindi kung mag-iipon naman ako, kailan pa yun, sabi ko. Ibig sabihin natin na, siyempre, pag maulan, mababasa itong dingding niya, parang ano lang siya. Opo, nababasa po yan, pumapasok po yan doon. Ano yung dingding niya ba ate? Buli? Opo, buli po yan. Buli ang inyong dingding. Di kapag malakas ang ulan, nababasa talaga siya. Pumapasok, kumbaga po, naampias po yan doon. Kaya sabi ko, sana, kung may balkon, hindi na ako mag-aalala. Ang sweldo nyo, 2,000 monthly. Opo. Tapos, baon ng anak nyo, pambili ng bigas, gastusin, Project pa po. project. Opo.
na maswerte na lamang kung si Mr. ay may customer. Opo, maswerte na lang po. Minsan nga, humihiling ako kay Lord, sana kahit magkaroon na lang siya 4 na customer or 5, makakaraos din. Dito po gayon. Nabanggit nyo kanina sa loob ng 1 linggo, minsan 2, 1. Oo, isang dalawa. Eh ano, 1 oras yun o minsan hindi. Kasi nakita ko dun parang ilang minuto, kalating oras ba yun? 80 or ano lang? Wala po ata. Wala pa. Kumbaga sa kabila ate, ano? Gano'n ba kahirap ang buhay? Mahirap po, kaya nagsisipag ako magtrabaho. Ako po kailangan talaga magtrabaho at ako po hindi taga rito. Tagasan kayo ate? Mindanao po ako, Sambuanga. Sambuanga kayo? Saan sa Sambuanga? Sambuanga City. Mismo, Yung po mga kamag-anak ko. taga Sambuanga pala kayo. Batiin niyo po, baka may mga taga Sambuanga dito, batiin niyo po sa inyong salita ng wika. Yan. Kumusta ka mo, Ali? Sa Sambuanga. Ito na ako, hirap din. Minsan po hindi na ako marunong magsalita ng salita namin. Pero mga magulang niyo na andun? Nasa ano na po sila? Wala na. Makabilang. Mga kapatid na lang ninyo na andun. Hindi ko na rin po na ano yung mga kapatid ko kung nasaan sila ngayon. Di nyo? Bakit? Hindi na po. Wala kayong kontak? Wala po. May ano po ako sa pamangkin ko. Sabi ko, ay siya daw nasa ano ngayon, Ipil. Sabi ko, baka may ano ka dyan, malalaman mo kung saan yung kapatid kong panganay. Ako naman na ano na sa kanila, sabik na rin. Ilang taon na kayo din nagkikita ng mga kapatid nyo? Sambuanga? Tagal na. Wala pa kayong kontak? Kasi, Isang taon na lang, magsisenior na rin ako. ilang taon na nga kayo? Nakakasawa. 59 kayo ngayon. Yung asawa ko po, 59. Ako 54. Pala. Yung anak ko ay 15. Bali ito ate, kumbaga itong tinitirik ng bahay ninyo, ay nakikitirik lang kayo. Hindi po ito sa amin. Hindi sa inyo. Anong oras ka pumapasok nga pala sa iyong trabaho? Bago po mag 6:30, nandun na po ako. Bago mag 6:30. Opo. Tapos nauwi kayo, anong oras? Sa hapon naman po, pwede na po ako umuwi ng 4 or 5. 4 or 5. Kasi nandun pa po yung mga apo ng lola ko. Yung inaalagaan ko. Wala pa silang pasok. Ibig sabihin yung inaalagaan nyo talaga nakahiga na lang si nanay. Nakahiga na lang po. Hindi kayo na nagpapalitan ng diaper nun. Ako na po. Ako na po lahat. Kayo na ang gumagawan lahat. Opo. Tapos ang sweldo nyo 2,000. Buo naman yung nakukuha yun, 2,000. Sa isang buwan. Paano yung gastusin nyo? Pambili ng bigas. Nakakaratos kahit pa paano. Sabi ko sa asawa, pagkakasyain na lang natin ito. At wala. Kailangan akong magtrabaho at wala akong dito. Wala akong mahingian ng asin. Wala akong mahingian ng gulay. Wala akong kilala. Pareho. Kasi ito naman siya, taga-Tarlac po. Wala rin siya Tarlac. dito. Taga-Tarlac na si kuya. Taga-Tarlac din siya. Yun pala, Mahirap po pag walang trabaho, pag magkasakit, wala ho. Buti isa lang ang anak ninyo. Isa lang po. Grade 9. Grade 9. Si ate. Yung mama sana, natulong man lang sa akin. Wala si papa ay walang trabaho. Walang trabaho yung tatay niya, magsi-60 na. Natang kahit sa therapy niya, kung magsi-16. Sa isang taon ay 16 na po yan. Pwede ba nating makita yung anak niya? Yan. Ito po mga kalingap. At ito si Ate Shirley, mga kalingap po. Yan. Ito yung bahay nila mga kalingap kapag umuulan po rito ay bumabaha. Yan. Ayun pala yung anak ni ate. Uy! Ate, kumusta? Dito ka ate. Ito palang anak ni Ate Shirley. Opo, yan po. Anong pangalan ng anak niyo? Ano daw pangalan mo? Lumapit ka din eh. Rachel po. Rachel. Masipag po mag-aaral kahit po siya ay walang baon. Kahit walang baon. Anong pangalan mo, ate? Rachel po. Rachel, anong grade mo na? Grade 9 po. Grade 9. Opo. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang po. Ano ang pangarap ni Ate Rachel? Accountancy po. Wow. Ate Rachel, si mama mo pala namamasukan Apo. Tapos si papa mo nagte-therapy. Ano ang masasabi mo kay mama mo? Ano po?
Sipag bago magtrabaho. Masipag bang magtrabaho? Opo, kahit po nabagyo. Kahit nabagyo, ano pa rin. O, syempre kailangan magtrabaho. Wala tayong magbibigay sa atin. Sabi ni mama mo, napasok ka kahit walang baon. Opo. Basta kumakain na po bago umalis. Basta ka ba? Para naman hindi ka naman nagugutom. Yan. Kumbaga, kahit walang baon, pasok pa rin. Nagpapakasipag. Ano yung nagiging inspirasyon mo sa iyong pagsisikap sa pag-aaral? Mga magulang po. Yung kaibigan ko. Ano ang pangarap mo na isang araw na makaahon sa sa hirap? Mabigyan ng magandang buhay. Anong pangarap mo kay mama? Ano po? Yung hindi na, pangarap ko po yung hindi na siya hindi na niya kailangan magtrabaho. Tapos ako naman po yung Nagtatrabaho. Ayun. Gano'n mo, gano'n mo kamahal si mama at papa mo? Po, Gano'n mo sila kamahal? infinite po. Wow, walang hanggan. Yan. At atin, si Ate Rachel, ang sipag palang mag-aral. Opo, kahit po na bagyo, pareho po kami. Pareho kayo. Opo. Minsan po kahit nabaha na po sa Don Emilio, doon pa rin po kami. Labahan na. Papasok pa rin kami. Talagang... Nahulog po kami sa tulay noon, nandun pa po ang bahay Sino namin. kayong dalawa? Tapos doon pa po ang daanan namin. Po ako sa Nalaglag kayo Naglag po, opo. Ate, sabi ni mama mo, pag naulan daw, nababasa yung kwarto mo. Opo. Bakit nababasa? Ano po, yung dingding po ay hindi po medyo maayos. Hindi maayos yan, nababasa. Di sumisiksik ka na lang doon. Ang panalangin natin, wag laging umulan. Opo. Paano po yun? May bagyo na naman parating. Yun nga, may... Wala na yun. 4 yun eh. Dumaan na yung 2 o 2 na lang. Sana nga hindi na Oh. hindi na tuloy. Ate, ano po yung kahilingan nyo kay Lord? Para sa inyong anak, sa inyong pamilya, anong kahilingan nyo? Hiling ko po kay Lord, sana makapagtapos siya sa pag-aaral at trabaho at di wag muna mag-asawa. At yung asawa, nandyan lang yan. Hindi siya mauubusan. At para balang araw, makakita siya ng asawa niya. Matagal pa yun, ate. Kami tumatanda na rin po. At nabanggit nyo nga ate na itong bahay nyo, pag umuulan ay nababasa itong dingding at yung kwarto. Opo, sana po hiling ko kay Lord, sana madagdagan na ito ng matuloy na yung balkon. Ay, yung dudugtungan nyo ito. Opo. Para ate, para may yero doon sa inyo. Yun po ay May yero, sa yero. dito po. Oo. Yung nakatayo po doon. Oo. Para saan yun? Para dito? Dito nga po sana yun. Hindi ko lang po alam kung kasya yun dito. Yun po ay galing sa bigay ng amo ko. Ayun pala bakit hindi nyo pa mapagawa? May kulang pa po eh. Sabi ko nga sa asawa ko, baka yan hindi pa mailagay dito, mawawala. At minsan wala siya dito. Wala din ako. Maghapon wala. Kumbagay ay pag umuulan, madugtungan ito. Opo, madugtungan po. Kasi pag naulan, mahangin, napasok po talaga doon sa loob sa nito, sa anak ko. Ay hindi naman magawa dahil nga sweldo nyo. Tapos si Mr. ay nagte-therapy. Kulang at kulang sa gastusin pa lamang Malagyan man lang po ito ng anong tawag, yung coco lumber, kahit ilang doon. Coco lumber. Oo. Saka kung ano man ang dingding niya. Bahala na si Lord, basta magawa lang. Basta magawa lang. Ayun, para Ate Cheryl, Rachel. Ate Rachel, pray natin para hindi ka mabasa kapag umuulan. Na madugtungan yung bubong nyo. Para sabi mo, para di ka baka sarap ng tulog mo, mababasa ka dyan. Sisiksik po kay mama. Sisiksik kayo mama. Ayun ate. At wag lang tayo mawala ng pag-asa kay Lord. Opo. Alam ko naman narinig ni Lord. Mhm. Narinig ako ni Lord. Pero bilib ako siya, sipag ninyo. Kailangan po. Kailangan mabuhay. Opo, kailangan mabuhay. Wala akong malapitan dito. Hinian ng asin. Walang mahinga ng asin. Mahirap po, walang kamag-anak. Sige, Ate Shirley. Rochelle. Dito ka, lapit ka kay mama. Pag tayo ay, pwede ba kayong ipag-pray? Magpipray tayo. Sige po. Sige.
Panginoon, pagpalain mo po silang mag-ina. Bigyan mo po sila ng kalakasan at proteksyon sa lahat ng uri ng karamdaman at kapahamakan, maging ang kanilang ama ng tahanan. Ikaw po ang magpala sa pang-araw-araw ng buhay at pag-aaral, Panginoon, ng anak nila. Hindi po sila magkulang. Katagpuin mo, Lord, ang nilalaman ng puso at isipan po nila. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yan. Ate Rachel, huwag ka makakalimot kay Lord na mabait ka ba kay Mama? Ang sekreto, Ate Rochelle, kung gusto mong pagpalain ang buhay, sabi ng Bible, Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 3, sabi doon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Ito yung unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay sa lupa. Bilang isang anak, si mama mo, si papa mo, kung siya ay iyong igagalang, irerespeto, susundin, yun ay susi ng pagpapala. Hindi tao ang magpapala sa iyo, kundi si Lord ang magpapala sa iyo. Ano ang pangarap mo uli? Accountant. Naniniwala ka mararating mo yan? Opo. Wala man po imposible ko. Ayan, walang imposible kay Lord. Kaya yun, kumbaga ay yung iyong pagmamahal, pagsunod, paggalang sa magulang. Yun yung lagi mong itanim sa iyong isipan, sa iyong puso. Yun ang susi ng pagpapala. Para ang buhay ng mga anak ay guminhawa. Ano, nanay, sinermonan ko na. Opo, okay. Hindi naman, ano yung paalala, hindi sermon yun, no? Paalaala. Anong nabanggit nyo kanina? Bakit kayo nagsisikap? Walang ano? Walang mahinga ng ano? Wala po mahingian ng asin po dito sa amin. At mahirap po walang kakilala. Wala po ako kilala dito. Ayun. At ako po pag walang pasok, nandito lang po ako sa loob ng bahay. Ayan, sa bahay ninyo, no? Pray Opo. natin kay Lord, may hipuin si Lord. Bahay namin. Na para si ate ay hindi na mabasa kapag umuulan. Opo. Yan, pero ate, wala akong dalang asin. Okay lang po. Pero may dala akong bigas. Okay lang po. Bigay ko sa inyo mag-ina. Okay lang Yan, po. yung bigas. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Makatulong. Loobin ni Lord, isang araw, isang panahon makapasyal ulit dito sa inyo. Loobin ni Lord, pag-pray natin. Pero doon nangangako, ate, ha? Okay lang Yan, po. simulan natin mag-pray. May hipuin si Lord na yan, para si ate ay hindi mabasa dyan sa kanyang kwarto. Na madugtungan ito. Yung ano lang, madugtungan. May yero ka na naman doon, no? Meron na. May tatlo ka ng yero. O, di ba? Kahoy na lang. Opo, kahoy na lang po. Ayan, malay natin may hipuin si Lord. Pero, ate, may bigas ako doon, kuhain natin. Okay lang po. Sige po, tayo po. Ayan. Ate, tara. Tindaan nyo, ano? Tindaan. Ayan, mga kalingap, nakausap po natin yung mag-ina ni Ate Shirley. Yan si Ate Shirley, sipag mo ate. Bukas, pasok ka uli. Opo, pasok po ako. Pasok ka uli bukas. Opo, linggo lang po, day off. Linggo lang ang day off. Tapos si Mister, nagte-therapy. Na bihira magkaroon ng customer, ano? Oo, bihira lang po. Kung may Bihira. tatawag, go. Pag Go. wala po. Tapos yung sweldo nyo, 2,000. Opo, Pero, kulang talaga po. salamat kay Lord kasi may sweldo kayong 2,000, ano? Opo. Yun nga lang, pagkakasyahin na lang. Yes. Ay, salamat. Yan. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Wala akong dalang asin, pero may dala akong bigas. Ayan, may 5 piso pa ako pambili asin. Sige ate, maraming salamat ha. Maraming salamat din po. At loobin ni Lord isang araw ay makapasyal ulit sa inyo. Opo. Ate Shirley, salamat. God bless po. Salamat din po. Pray natin ano po, may gamitin si Lord dun sa kahilingan nyo na magkaroon ng ano, ng kunting dugtong yun yung bahay para hindi mabasa kapag Mabasa yun. sige ate, salamat. God bless po. Ayan, God bless po. Thank you po. Ingat po. Salamat po. God bless. Ayan mga kalingap, atin pong nakita si Ate Shirley. Yan, shoutout kapangalan ni Shirley ng my sister wife. At ayan, maraming salamat Manang B, kina Ate Lol Lumondon. Yan, shoutout po Tita Inday PB, kina Ate Levin, Ate Bebre, Ate Eddie. Wow, nakakatawa naman si Ate Shirley yung anak nila. Na third year high school. Parehas masipag yung mag-ina. Yung tatay po kasi nagte-therapy. At sa isang linggo, ayun sabi, bihira magkaroon ng customer. Imagine 2,000 pesos monthly ang kanyang sweldo. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, mga kalingap. Ganun pa man, nakita natin,
masaya yung mag-ina, masaya po sila. At salamat po at loobin ni Lord. Pray po natin na may hipuin si Lord, na may tumulong, at yun, kumbaga ay yung kahilingan nila, matugtungan yung para hindi mabasa yung anak, yung kwarto ng anak. Yan, maraming salamat sa lahat po ng naandito. At God bless po. Muli, magandang gabi po sa ating lahat, mga kalingap. Babay po muna, pansamantala.